Sa pag-usad ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project, isa sa mga hinahanap si Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget, siya raw ang pasimuno ng mga singit sa budget para mapondohan ang mga proyekto. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. The Speaker of the House of Representatives. Sa bagong liderato ng Kamara, unang utos ni ngayoy House Speaker Bogie D, pinapawalang bisa na niya at binabawi ang travel clearance ni Ko. May 10 araw lang siya para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan na raw tugunan agad ang mga issue. Kung hindi, mahaharap siya sa disciplinary action at mga legal na hakbang. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega, may paraan naman daw para sumagot sa issue si Ko. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy naming hinihingan ng pahayag si Ko. Puna naman ni Vice President Sara Duterte, bakit ngayon lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos, gayong noong 1 taon pa raw niya sinabing may hokus-pokus sa budget. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Hirit pa ng bise, bakit hindi magawang dukutin ng opisina ng Pangulo si Ko para maiuwi? Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nang wala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Buwelta sa kanya ng Malacanang, It's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal? Dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. sa Senado, So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Continue. iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na hindi pa safe sa issue ng flood control kickbacks sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. Sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Ani Lacson, tugma kasi sa nasa 2025 national budget ang 355 million pesos insertions na umano'y ibinaba ni Senator Estrada para sa 7 flood control projects sa Bulacan. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa anomalya at umaasaan niya ng patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang 600 million pesos na ayon kay Hernandez ay insertion ni Senator Villanueva, nakita ni Senator Sherwin Gatchalian na nasa unprogrammed appropriations ng 2023 budget. Ibig sabihin, wala pang nakalaang pondo at walang detalye sa simula. Kung may babangga ang pondo o kita ay maaari na itong gamitin, pero dapat sa mahalagang gastusin lang ng gobyerno. Yung kay Senator Joel, totoo yung
nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Sabi ni Villanueva, wala siyang kapangyarihan sa unprogrammed funds at hindi siya ang nagpasok ng proyekto roon. Walaan niya siyang kinalaman sa flood control projects at hindi siya nakatanggap ng kickback. Sabi ni Lacson, may kailangan pang patunayan si Hernandez. Kaya naman pinayagan siyang makalabas bukas para makuha ang mga umano'y ebidensya pero babalik din kinagabihan. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News.